Dito naman po tayo sa DepEd policy tungkol sa 6 na oras na actual teaching per day ng mga guro at ang hands-on experience ng mga senior high school. Ating pag-uusapan kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali, Nina, at sa lahat ng nakikinig nanonood, magandang tanghali po sa ating lahat. Una po sa lahat, Congressman, ano po itong hinaing ng mga guro diyan sa Department Order number 5 ng DepEd na nagsasaad ng maximum of 6 hours of actual teaching per day? Yes, Nina, actually, ang problema po I think is sa implementation. Kasi sa ilalim po ng Magna Carta for Public School Teachers, ay nakasaad naman po doon, it's a 1960s law, na maximum of 6 hours sa classroom teaching. Yung 2 oras dapat ibibigay po ito dun sa admin work at sa pag-prepare ng mga programs para sa lesson plans. Pero sa implementasyon po dahil dito sa bagong binaba ng DepEd na subjects at yung ilang minuto araw-araw, ay nasi-stretch po talaga yung 6 hours na yon at hindi na po hindi na po ina-envision na 8 hours lang talaga sa isang paaralan ang isang teacher. Example, Nina, ganito, no? Meron mga paaralan na 2 yung shift. Pag double shift, may pang-umaga at may pang-hapon. Umaga po mag-uumpisa usually mga 7:00 ng umaga. Yung pang-hapon, sabihin natin mag-start yun noong time or mga 1 p.m. Pero yung teacher po, yung subjects niya, meron siya pang umaga at meron na siyang pang hapon. So pag dumating po tayo dun sa maximum 6 hours na actual teaching, tama po yun. Baka na maabot po yun na eksakto yung 6 hours. Pero yung oras naman po na ginugol po niyo sa paaralan, lalampas naman ng 8 hours. So ito pa lamang, I think, kailangan talaga ma-revise, matingnan. At yun ang hinihingi namin sa DepEd during the last 2 committee meetings at sa Lunes rin po. Gusto namin ma-final na sa DepEd kung ano yung plano nila dito kasi talagang alam natin importante po yung teacher sa quality education. Pag masyadong pagod ang teacher, pagka yung teacher naman po ay hindi na magiging masaya, ang end of the day po yung quality of teaching maapektuhan po yun. Pangalawa, meron din mga pagkakataon niya na tuloy-tuloy po yung 6 hours na teaching nila. Walang break na nangyayari kahit na yung 10-minute break man lamang. So again po, imagine having to teach straight 6 hours a day. Classroom teachings, mentally, emotionally, physically nakapagod yan. Kaya gusto namin matanong sa DepEd, bakit nila binago yung pagbibigay nila yung number of subjects na para ngayon everyday kailangan ituro ang isang particular subject. Dati po hindi ganon. Di ba nga kaya nga tayo nagkaroon ng review para ma-decongest, mabawasan ng subjects? Tama po, binawasan nga nila yung subjects pero ang ginawa naman po nila ay ginawa naman araw-araw. Dati hindi naman po araw-araw lahat ng subjects. And because of this, nasi-strain po talaga physically, mentally, emotionally yung teachers natin. Kahit nasabihin na natin, nandoon sa 6 hours na yon, hindi po tama na walang break. Pangalawa, hindi rin tama na more than 8 hours naman masuspend nila sa loob ng paaralan. Sir, no, para po, given po that scenario po na sinabi nyo, para po sa inyo, ano po ang nararapat na bilang ng actual teaching hours ng mga guro, considering po yung dami ng sections na hawak, bilang ng estudyante at iba pa na you mentioned earlier? Yes, Yusik Marge una, no? Siguro hihingi natin sa DepEd na ipag-aralan muli yung requirement nila na bawat subject ay araw-araw dapat ituro. Alam natin, Yusik Marge, kahit tayo nang dumaan tayo ng elementary hanggang high school, hindi naman kailangan araw-araw ituro ang bawat subject. Because dito pa lang, nagre-create na po siya ng strain physically, mentally, emotionally sa teacher. Dati po, bago po itong matatag curriculum, hindi naman po araw-araw ang lahat ng subject. Bakit bigla na lang ngayon na rinarationalize natin yung number o dinidecongest natin yung number of subjects, bigla na lang papatungan mo na araw-araw. Di pareho rin po yung strain. Pangalawa, siguro,
yung paghati po ng subjects, alam ko kailangan po yon yung sabihin na natin na may pang-umaga. Kasi pagdating mo ng grade 4 up, ang teacher po per subject na rin yan eh. So, pag per subject na yung tinuturo niya, meron talaga sa first shift na tuturuan niya at meron sa pangalawang shift. Paano kung may third shift pa? Siguro hindi rin makatarungan naman na ibibilangin natin yung number of teaching hours per day sa plan sa sitwasyon na ganoon kasi yung overall naman lumalabas. Ito naman po no, USEC Marge, kailangan lang talaga i-revisit lang ng Department of Education yung kanyang Department Order number 5, yung Department Order number 10 para makita po nila at ma-adjust yan para mapangalagaan rin naman po natin yung well-being ng ating teachers. Alright. So, Congressman Romulo, para lang po mas malinaw, ano po yung ayaw ninyo dito sa bagong order po na ito, no? Na ginagawa nila na dapat 6 hours. So ano yung bibilangin dapat? Kasi ang sinasabi nyo, dapat walang ganon? Hindi na natin bibilangin ba yung oras na gugugulin ng ating mga guro? Hindi po. Ma'am Nina, nakalagay naman po kasi sa Magna Carta for Public School Teachers, it's a 1960s law. Nakalagay dyan, maximum of 6 hours teaching. Again po, okay pa yan. Pero nakalagay doon, maximum of 6 hours. Hindi naman po nakalagay sa batas na buong 6 hours kailangan may teaching kasi it also recognizes the fact na may mga hindi naman pwedeng araw-araw ganun po dahil may lesson planning na gagawin, checking of papers, meron po talagang planning po na ginagawa ang ating mga guro. Hindi natin sinasabi na hindi dapat mag 6 hours ang klase. Again po, we will leave that to the discretion of DepEd. Ang sinasabi natin, wag naman araw-araw because physically po, mentally, emotionally, hindi po kaya talaga. Lalong-lalo na pagka pinag-uusapan natin yung wala ng break na ibibigay para lang mabuo. Yung 6 hours na yon, walang break. 6 hours dire-diretso, hindi naman pwede yon. So sinasabi natin, pag may mga paaralan na may double shifting, ibig sabihin, pag grades 1 to 3, binubuo yung umaga, isang buong set ng klase, eh hindi naman dapat lahat ng subjects araw-araw na ipaturo. Hindi naman kasalanan ng teacher or ng student na kulang tayo ng classrooms. Pero kailangan siguraduhin natin, pangalagaan natin yung mental wellness po ng lahat. So pagka ganun po, adjustments muna tayo habang hindi pa tayo nakakahabol sa tamang yung sapat na number of classrooms. Pangalawa, kung teacher po na may particular subject, so umaga, nandoon siya, hapon, nandoon ulit siya, eh dapat ma-take into account naman na hindi naman dapat sumobra ng 8 hours yung pagsistay niya sa isang paaralan because baka lumabag rin po yun sa Magna Carta. Alright. So, okay, tama po ako bilang isang magulang, Yusek Marge, Congressman Romulo. Nakikita ko kung paano dinidivide sa school ng mga anak ko who go to a private school. Hindi araw-araw may math, for example. Pwedeng every other day yan. Actually, may schedule yan. Minsan nga naguguluhan kami, nag-iiba. Kunyari yung schedule this week, iba yung next week. So, hindi siya, kumbaga, alam mo yon, set in stone. So, depende doon sa pangangailangan siguro nung classroom na yon or yung grade na yun. Are you saying kailangan mas flexible yung ating mga guro and that yung pinataw po na maximum 6 hours, pwede naman less than 6 hours? Kasi are you talking about, what about the 2 hours admin work? Kasama ba doon sa 6 hours? Paggawa ng exams. Hindi po. It's an 8-hour work week rin, 8-hour work day rin po for our teachers. Pero sa ilalim ng Magna Carta, ang sinasabi lang ng Magna Carta for public school teachers, ang maximum dapat na teaching, yung may face-to-face contact, 6 hours. Tapos yung 2 hours, gamitin po yan para sa lesson plan na pwedeng gawin ng teacher o kaya yung mga pinaplano niyang research para mapabuti yung mas effective yung pagtuturo niya. Pero Ma'am Nina, Yusek Marge, that is written in an ideal setting kung saan hindi tayo kulang ng classrooms. Ibig sabihin, buong araw po yun. Yun yung 6 hours mo, maximum na teaching, 2 hours, makauwi ka po at a decent time. Pero hindi po we are not living right now dun sa ideal situation na yan. Yung right now po, meron pa rin talaga at marami ang may double shifting. Dahil po sa double shifting, kinokompact po natin sa umaga
ang isang set of classes, sa hapon isang set of classes. Sasabihin ng DepEd, iba naman yung teacher na yon. Tama po yun. Iba yung sa grade 1 to 3, probably yung, ang turo nila sa umaga, pero ang requirement naman halos dire-diretso na 6 hours of teaching, which is also, hindi rin po siya maganda. Hindi rin siya healthy para sa student at lalo na para sa teacher. Ngayon, pag above that na, grade 4 and above na kung may particular subject, may chance po lalampas ka naman ng 8 hours mo. Tapos hindi pa po yun, ha? Imagine having to go home at a certain time. Kunyari, ang matatapos yung second shift ng 6 to 7, masasabayan po ng teacher yung traffic pa uwi. So imagine po lahat ng dinadaanan niya. Under these unusual circumstances, ang sinasabi natin, kailangan intindihin rin po natin yung sitwasyon ng guro at ng learners natin. Hindi talaga kakayanin for now na ma-maximize mo yung 6 hours pag may double shifting. Ngayon, pag umabot na tayo sa punto po na medyo na-provide na natin ang classrooms, hindi na tayo magdo-double shifting, maybe pagdating nun, iba naman po yung sitwasyon na gano'n. Ang sinasabi lang natin, hindi yung teachers ang mag-a-adjust. Ang kailangan mag-adjust ay ang polisiya ng Department of Education. Congressman Romulo, sa ibang usapin naman. Ano naman po ang inyong masasabi sa pagtutok ng Department of Education sa immersion programs at hands-on experience na inihahanda para sa mga senior high school? Yusek Marge, sa totoo po, sa committee po namin dito sa House of Representatives, matagal na po, since last year namin sinasabi po sa DepEd at sa TESDA that kailangan mag-coordinate po sila sa isa't isa because 30 to 36% of our students, in fact, sa senior high school, choose the tech voc track. So, more or less po, marami po yun. Out of the 3 to 4 million students doon, 30 to 36% is a big chunk. Ang pinangako po ng K-12 sa kanila, pag natapos mo yung tech voc track mo, yung 11 and 12 mo, magiging job ready ka. Ang problema po, yung number of hours na binibigay po sa tech voc students natin, hindi sasapat para lumampas sila sa tinatawag na National Certificate 2 o NC2. Ang naabot lang po ng students natin pagtapos ng 11 and 12 tech voc track ay NC2. Ang rason po doon ay hindi sapat yung oras na nabibigay para sa hands-on training. Kasi nga, ang ginagawa rin ng DepEd, preparation for college rin. Dahil po dyan, NC2 lang talaga ang nararating. Pag NC2 po, under the Philippine Qualifications Framework, na tayo rin po, education stakeholders rin ang gumawa, ang sinasabi po nun, beginner lang po yun. So talagang it will not be job ready. Kaya nga, ngayon na narinig po ito, maganda po ito at hopefully ma-operationalize talaga. Hopefully magkausap sila at ma-operationalize siya because kung tech voc ka, you really need more hours hands-on. Alright, follow-up naman po, sa tingin niyo po ba ay malaki ang maitutulong nito pagdating sa efficiency ng mga senior high school sa pagtatapos at maaaring pagkuha po ng trabaho? Kung mabibigay po natin more number of hours sa tech voc track students natin para makamit nila NC3, NC4, pag NC5, in fact po, diploma na po yun eh. Pag naabot natin, ang yun ang certificate na makuha nila, NC3, NC4, NC5, yan po, under the PQF, pwede na nating masabi na mas job ready na sila. And because of that, mas magiging competitive sila for work. Okay. Sir, bukod po sa immersion at hands-on experience programs para sa senior high school, ano po sa tingin ninyo ang mga dapat pang ayusin at i-develop sa curriculum nito upang maging job-ready ang mga estudyante? Yung sa job readiness po, Yusek Marge, tech voc track will take care of that. Provided, katulad na nabanggit nyo kanina, mas marami ang hours na ibibigay po talaga doon sa hands-on training. Ang makakasagot po kung ilang oras ang kailangan would be our industry partners and the industry boards ng TESDA. Sila po yung makakapagsabi niyan. Pero Yusek Marge, hindi lang po yan yung kailangan natin siguro na reforma pagdating sa senior high school. Siguro yung isa na kailangan pag-isipan rin ay kahit dun sa academic track. Yung pagbibigay po natin ng iba-ibang strands. Tama po ba na magbigay tayo ng strands sa ating mga mag-aaral, meaning after grade 10,
pagpasok nila ng grade 11, pag gusto nila magkolehiyo, kailangan na sila pumili ng strand. Kasi doon pa lang po, minsan limiting na eh. Ang narinig ko po, ang understanding ko, meron tayo mga college courses or programs na ang requirement na po nila ngayon ay pumasok ka in a certain strand. Kung hindi, ay hindi ka pwedeng mag-apply dun sa program na yon. Example, ang pagkaalam ko, may ibang engineering programs na gano'n na yung requirement. Pagka ganun po, grade 10 pa lamang, nalilimit na po natin yung flexibility, yung options ng ating mag-aaral. Hindi ba dapat yung grades 11 and 12 kahit academic track, ang siguraduhin lang natin ay functional literacy and numeracy na handa po sila. Yung siguraduhin natin na talagang at grade level appropriate, naintindihan nila yung binabasa nila, they can comprehend, pati yung mathematics, grade level appropriate. Yung dapat talaga na alam ng isang grade 11 and 12, dapat alam nila. Kasi, Yusek Marge, Ma'am Nina, no? Kung sa totoo po, sa EDCOM 2, merong mga visits na ginagawa sa iba-ibang paaralan. At yun, lumalabas po hanggang grade 9 or grade 10, ay hindi na grade level ready, even sa mathematics. And dahil po dito, kailangan natin siguro mag-adjust para mabigay naman natin talaga sa learners natin yung nararapat na kalidad na edukasyon. Alright. Marami pa palang issue na kailangang ayusin ang DepEd ngayong pasukan, no? Lahat kakapapasukan lang ng ating mga mag-aaral. Sana po maayos po ito at sa pamamagitan ng pag-interview namin sa inyo, marami po ang a-address na issue ng DepEd. So maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Salamat po. Good afternoon again.